Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel. Of course, Thursday na ngayon. At pang second video na po ito. At kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa channel natin. At of course, don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po yung notification bell. Ayan. Para palagi po kayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Since second video to, same list lang po tayo na stock update. Ayan, SEC unahin natin. Quick update lang guys. Ayan, para makita natin yung dito trend. For SEC, medyo pinaglaruan siya, no? Ayan, tapos bumagsak dito ulit kanina sa may support 33. Ayan, so medyo talagang alanganin pa to right now. As long as na wala tayong decent close sa may taas ng resistance na to, no? Sa may 34 na to guys. So right now, ano siya? Ranging from 33 to 34, no? Based sa weekly chart. So of course, still ranging pero so tight guys. It's very tight, no? So sana lang sa taas mapunta at mag-close, ano? Pero sa ngayon, let's see guys, Thursday na. At of course, wala pa rin nangyayari dito, no? Base indicators, stock bearish. Same here. Lower high, lower low, bearish yan. Okay, so sa malamang bukas pwede tayong mag-close dito guys. Mainam-inam sa may support 33, no? Or yung worst case, mahit yung ating ano dito, 200-day moving average for SEC. Since naka-daily chart tayo, kita-kita yan dito. Somewhere here sa 32.3. Ayan, para ma-hit yung 200-day moving average natin based sa daily chart. Ayan. DMC next. Weekly. Ayan, so dito naman medyo boring guys. Medyo boring, tapos okay, possible bearish crossover dito. Just in case lang, ano, yung worst case na to, of course palagi nating na-update yung trend line katulad nung isa kanina, no, sa may first video. Pagka may trend line, sa malamang dun yun, ano. Ayan, pero hindi naman palagi. Since 2021, meron po tayong na-build up dito na support. Of course, sa diagonal yan, TL trend line, ano. Ayan. Yung worst case, mahit to somewhere here around sa second support natin, malapit sa 10.7 to 10.6. Ayan. Since meron tayong first support based sa weekly chart, ito po yun, ano. Since malapit tayo kasi sa resistance, just in case na malaglag, so minimum 11.25, no. Ayan, para pumasok doon sa loob ng green box yung price or yung mismong candlestick. Daily chart, tingnan natin, medyo 50-50. Ayan, pero since nasa resistance, medyo ano to, no, medyo of course bearish pag ganitong setup, no. Ayan, so tingnan na lang natin. Ayan, pero pag nag-breakout naman, of course meron na tayong hit kung saan pwede yan mag-rally hanggang dito sa may 12.6 to 12.9. Ayan. Okay, sa may loob ng green box. Next po natin, LTG.
Weekly chart. Hindi pa kasi close to no? Yung sa weekly chart kaya hindi pa siya hindi pa siya goods. Same here. May nag-aabang na resistance sa horizontal 10.2, 10.25. Ayan, pero of course much better kung mag-close muna sa taas ng 10.65. So at least pataas Ayan, kasi ito yung naging ceiling niya before since 2021. Retest lang dito retest. Ayan. Hirap na hirap mag-breakout dun guys Ayan. Tapos dito naman overbought. Ayan. Pero sa RSI hindi pa naman overbought. Kaya pwede pa itong mag-extend. Extension. Of course dito yung resistance natin. Malapit sa 10.2 nga. 10.25. Let's see. Ayan. Na-filled na yung gap down for LTG. TL next. Okay. For TL, ano nangyari? Medyo magandang pangitain to kasi galing sa baba. Bullish crossover guys. So it means based sa weekly chart, okay, pwede tayong mag-rally. So siguro kung talaga magko-close to at magra-rally, pwede nating mahit tong 1.6 ulit. Yung next resistance Ayan, so kitang-kita na ito yung resistance. So dito guys retest pero yun nga na-reject siya before nung August. So ngayon still valid at pwedeng mag-rally at mag-retest ulit doon Ayan. So tingnan na lang natin bukas. Ayan, kasi dito naman sa daily mas visible yung gap down natin dito. So it means kung magra-rally to, mafi-fill to guys. Ayan, sa may resistance 1590. Okay, malapit dun okay, para ma-fill yung gap. Ayan. Next, ALI. Sa weekly, retest lang din. Tapos may week na dito guys. Ewan ko lang kung kung mag-extend pa kasi Ito na siya diba? Nasa resistance na siya rito sa stock. Ayan, pero dito hindi pa naman overbought. Ayan, so tingnan na lang natin So based dito meron dalawang pasaway na naging rally to. Ito guys, medyo lamagpas ng very light So yung peak niya nasa 42. Just in case lang na ganun yung mangyari for ALI Ayan. Sa daily chart tingnan natin. Yun nga lang dito, possible bearish crossover na. Of course nakaantabay na yung support natin dyan ito guys, 36.35 since trend line to so possible dito. Ayan, pero ang pinakamalapit na pwedeng to, ito i-fill muna yung natin, yung gap up natin dito. Ayan. So sa ngayon kung titignan natin, maraming mga gaps sa mga chart. Ayan. Next, last but not the least, Globe. Check natin kung ano nangyari. Medyo namumula-mula. Ayan, kaya tingnan natin Of course yung support naman nandito lang yan, malapit sa 200 moving average. 2150.
Ayan, pero para ma-hit yung ano natin, 200, supposed to be dapat ano siya, bumagsak. So, at least dito sa 2128 or 2129, ano. Lapit dun. Ayan, So, pagka ganito, bearish yan. Lower high, tas lower low. Ayan, so parang divergence pa nga yung nangyari dito eh. Then, sa daily, let's see guys. Let's see. Ayan, kasi hindi pa naman siya totally bumabagsak dito, no? Okay, sa area na to. Ayan, kaya meron pang ano to, chance na malaglag dito guys. Ayan, sa 2150 2155, no? For globe. So, I think tapos na po tayo at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.